balita na ikay mawiwili. So mga par, sa naging bakbakan naman po sa pagitan ni Conor Benn kalaban si Chris Eubank Jr. Kagaya po sa inaasahan natin, isang malupit ng digmaan kaagad ang nangyari sa bakbakan nila. Basagan kaagad mga idol sa round 1, pareho nila kaagad nasaktan ang bawat isa. Pero matapos ang first quarter ng laban mga idol, malaki ang inadjust ni Conor Benn sa kanyang galawan. Hindi na ito masyadong nagdidikit kay Eubank. Naging technical boxer ito mga idol, kung saan naging epektibo talaga ito. Natatamaan ito na maganda si Eubank. Lugi kasi mga idol si Conor Benn kay Eubank. Natural kasi na malaking fighter itong si Eubank. Pagdating naman sa last quarter ng laban mga idol, nakabawi naman si Eubank. Dinala nito sa matinding digmaan si Conor Benn, pero hindi ito sapat mga idol para manalo si Eubank. Lamang si Conor Benn sa puntusan ng mga judges. Pinabagsak kasi ni Conor Benn si Eubank ng 2 beses sa round 12, kaya panalo ito via unanimous decision at napagiganti na ni Conor Benn ang kanyang talo kay Eubank. Samantala, opisyal na nga po mga idol ang laban ng IBF Flyweight Champion na si Masamichi Yabuki kalaban ng tubong Nicaragua na si Felix Alvarado, nagaganapin sa December 27 sa Japan. At ang promoter ng laban mga idol, walang iba kundi ang Psycho Lash, ang umahawak ngayon na promoter ni General Casimero. So ibig sabihin nito mga idol, ilang araw na lang hihintayin natin, malalaman na natin kung sino ang sunod na makakalaban ni Cuadro Alas. Dahil napabalita mga idol na undercard si Casimero sa event ni Yabuki, at ayon mismo kay Casimero mga idol, isang super bantamweight fighter daw ang kanyang kalaban at isang Japanese din kagaya sa nakatalo sa kanya na si Kamida. Pero nakaka-intriga talaga dito mga idol sa laban ni Alas. Ay malaki ang tsansa na magsama ulit si Casimero ng kanyang dating promoter ni Sean Gibbons sa isang boxing event. Dahil alaga po ni Gibbons itong si Felix Alvarado, ang MP Promotion President mga idol, ang nag-push sa laban ni Alvarado at Yabuki. Kaya sigurado magkikita sila sa event. Ano kaya mangyayari mga idol? Kaya abangan natin to sa December 27. Dapat may panalo ni Casimero ang kanyang laban dahil sa kalimasilat siya dito mga idol. Wala na, baka huling laban na ito ni Alas sa Japan. Sa kabilang banda naman mga idol, kababayan natin at 3 Division Champion na si Brian Viloria. Sinabi na sa alindog pa rin daw ni Manny Pacquiao ang pagiging pound for pound king sa edad na 46 anyos. Sa naging panayam kasi ni Viloria sa AS News, ano yung mga idol, wala daw siya masabi kay Pacman bilang isang boxer. Isa daw ito sa pinakamasipag mag-ensayo kapag merong laban. Dahil hanggang sa ngayon daw lumalaban pa rin ito kahit matanda na. Nag-retired na daw lahat ng kasabayan nito. Pero si Pacman tuloy pa rin ang bakbakan sa ibabaw ng lona. Ito daw ang nangyayari mga idol kapag matindi ang pagmamahal ng isang fighter sa sports. At naintindihan daw ito ni Viloria mga boss. Dahil alam naman daw natin natutoy pa lang si Pacman. Pumasok na ito sa pagboboxing. At hindi daw basta-basta na makakalimutan ito ang suntukan. Kaya hanggang sa ngayon nandito pa rin si Pacman lumalaban. Well, kakaiba talaga na fighter si Boss Manny mga idol. Mantakin nyo mga boss. Unang laban ni Pacman sa pro noong January 1995 pa. 2025 na ngayon. Ibig sabihin may 30 years na ito lumalaban sa pro. Pero andito pa rin siya ngayon mga idol. Nakikipagsabayan sa mga batang fighter, kaya siguro mahirap talaga iwan ang boxing sports. He was hungry. He worked hard. One of the hardest workers in the gym. Humble.